Rex Vision na namatay after makakuha nitong deworming activity. Kayo bilang isang public health expert, no, at alam niyo ho itong deworming activity no, to talaga naman taon-taon sinasagawa ito sa mga paralan. Ano ba tingin niyo ang nag-trigger? Bakit to nagsuka, nahilo at the day after namatay? Thank you, Sir Danny. Mabilis na mabilis. 2006 pa ang programa ng DOH na ito na nagpupurga po talaga sa mga bata. Edad 1 to 19 years old. So makatuwid, 20 taon na po natin ginagawa ito. Naging naging masigasig po tayo noong 2016, 10 years ago. Nag-tie up na po ang Department of Health at saka ang Department of Education na ang deworming ay ipasok na sa mga schools. Kasi po, ang mga school children, isa sa pinakamataas na apektado ng mga worms. Ang mga worms po ay hindi dapat minamaliit. Ito po ay sanhi ng sakit ng tiyan, sanhi ng malnutrition. Tayo po ay number 4 sa stunting sa Southeast Asia, mga pandak ng mga bata. Mahina ang performance sa school. So talagang mahalaga po na masugpo ang mga bulating ito na nanggagaling sa lupa kung saan kontaminado po ng human and animal waste. So talagang sanidad, isang root cause po nito. So pabalik-balik po ang mga bulating ito na kinakailangan dinideworm ang ating mga bata every January, July. So ang ating deworming drugs po ay very safe. Ito po ay rekomendado ng World Health Organization, isa sa 2 sa pinakamagagaling na gamot na pinaka-safe din po. Unang-una sa gamutan, safety. Pangalawa, efficacy. Pasadong-pasado po ang gamot na ito sa safety. Ibig sabihin, safe po sa ating mga kabataan at saka effective, natatanggal po talaga ang mga bulate para tuloy po ang paglaki ng ating mga bata at tuloy ang magandang performance sa school. Katulad ng ibang gamot, Sir Danny, ang gamot na ito ay may mga side effects. Ultimong paracetamol, itong mga iniinom sa lagnat, no? Itong antibiotics na iniinom natin sa mga infeksyon, ito po ay may mga side effects din. So ang pampurga ay gamot. Ang mga gamot sa TB may mga side effect, no? Ang dami-dami pong may tuberculosis dito sa Pilipinas, may mga side effect po ang mga gamot. Subalit, ang mga pampurga po ay proven safe. Mild and transient lang po ang mga side effects niyan na konektado sa mga batang binubulate. Pagka binubulate po ang bata, mas maraming side effect. Ngayon, ang side effect po ay hindi nakakamatay. No? Ang side effect ay hindi kasama ang pagkamatay. Wala pong alam anywhere in the world kung saan ginagawa ang deworming. Hundreds of millions of doses na po ang naibigay na pampurga sa Africa, sa Asia, no, at sa South America, na wala naman po kinukwento na nakakamatay ang pampurga. Kasi po kung nakakamatay ang pampurga, hindi na po natin ginagawa yan. Kaya nga. Okay? So in other words, itong pagkamatay ng batang ito, kailangan imbestigahan, no? At tayo yung nakaantapay sa resulta ng forensic examination. May autopsy ho, Doc. May autopsy. Pinapa-conduct sa NBI. Hinihintay po natin ang resulta niyan kasi talaga maganda evidence-based po tayo. Kasi hindi magandang naririnig sa media, nakakabahala po sa aming mga doktor, pati po ang aking mga kaibigan, mga pediatrician, nababahala kasi ang balita mukhang may kinalaman doon sa deworming. Ang suggestion ko, wag muna tayong mag-conclude na ito, ang deworming, ang pampurga, ang naging sanhi ng pagkamatay. Hintayin natin ang resulta sapagkat wala po talaga kaming nabalita at all na may namatay sa pagkapurga. Okay, so kumbaga ito, first ever in the last 20 years and 30 years na ginagawa na po ito, kung sakasakali. Pero ang suspecha ko po, baka may ibang dahilan, tingnan po natin muna. Yun nga rin ang ibang let's say sinasabi ng mga lumulutang din sa social media kasi baka meron siyang separate na medical condition na hindi mo naman masasabi na let's say ito nag-trigger itong deworming activity kasi sabi nyo nga it's very safe kahit yung side effects they should not really makonclude ay biglang mauuwi sa pagkamatay, di ba? Kahit side effect kaya naman i-withstand yan ng bata, ibig sabihin kaya lang parang may mga nagsasabi kasi bakit daw parang kakaiba yata yung laki yata ng capsule or whatever compared to the previous years. Pwede ba mangyari na gano'n na iba yung, sabi nyo naman, safe ang mga deworming drugs? Diba? So ito, as pagkakaalam ko, ang binibili ng DOH at ang local government, alam ko bumibili din ng konti ang Department of Education. Pare-pareho yan, albendazole. Pangalawa, gusto ko yung ginagawa nung ating mga otoridad na i-examine din yung gamot. Okay?
Kasi talagang yung drug quality, isang challenge po sa atin yan sa mga low middle income countries katulad ng Pilipinas. Tingnan po natin ang drug quality, saan ba galing yan and all these things. So tingnan natin ang drug quality. Tapos ang pasyente, ano ba ang sakit ng batang ito? Yun nga, Baka gusto naman may ibang masuri, sakit. No? Kasi Oo. sabi, sepsis. Wala pong kinalaman ang pampurga sa sepsis. Ah, Okay, yung sinabi dun sa nabalita na septic shock. Septic, Walang sepsis kinalaman shock. ang bulate at pagpurga sa Oo. septic shock. Oo. So parang ingat po tayo sa mga balita kasi akala nyo talagang yung pampurga na ang naging dahilan ng pagkamatay ng bata. So ingat-ingat po tayo din. At saka sumangguni po tayo ng mga eksperto. Okay? Mm-mm. So, ibig sabihin, kasi yun nga talaga initial findings. Tama, Doc. Sabi nyo, link to infection led to septic shock. So, pag yun ang conclusion, ibig sabihin, it has nothing to do with the deworming. Tama ho ba? Yung mga binabanggit na technical term, wala akong kinalaman sa bulate at walang kinalaman sa pagpurga. Bulate. So Okay. talagang magandang malaman natin ano ang findings ng mga doktor, ano ang findings ng forensic, saka tayo magko-conclude. At magbibigay po sana ang DOH, tutulungan natin ang DOH magbigay ng advisory. Oo. Ito po ang pangyayari, no, hindi dapat mabahala. Oo. Sapagkat ito'y talagang ligtas na activity po Yeah. itong pagpupurga. Abay, Yeah. bata pa tayo, Sir Danny, tayo din, pinupurga Kaya din nga, eh. oo. So for Oo. now naman, hindi naman talaga sinuspindi eh. Di ba? Kasi nakita naman nila yung value nitong deworming activity. Opo. Hindi sinuspindi ng Opo. DOH. Pero ibig sabihin, ang sinasabi nyo, sinasuggest nyo, wag muna tayo mag-conclude. Hintayin natin yung forensic, Tama po. di ba? At saka itong autopsy report. That should be, Tama po. in a week's time, ay lumabas na. At para malaman natin kung may separate medical condition yung bata. Di ba, Doc? Tama po. Sa lalong madaling panahon sana matapos ang investigasyon, Oo. kasama na po ng mga manggagamot na tumingin doon sa batang yan doon sa ospital kung saan po siya nag-expire. Oo. At magsama-sama ang mga ebidensya na ito Yun. nang sa gayon ang DOH at DepEd meron na pong Yes. advisory. Kasi po nakakabahala. Tama. No, Oo. kumakalat itong fake news samantalang gusto na nating malaman ng katotohanan. Mamaya, no? yung iba hindi magpa-deworming dahil lang dyan. No? So, ibig sabihin, that will be Totoo to po to their loss. Di ba? Tama ba? Di ba, Doc? Exactly po. Mas maraming Oo. problemang dala pag hindi Dala, nagpurga. hindi. Kasi Yeah. ano po tayo, high burden country po tayo, Sir Danny, sabi ng WHO. Tayo Okay. po ay nasa top 10 or 20 countries na napakadaming bulate. Ah, So okay. kailangan po nating sugpuin yan. Kawawa itong mga bata at saka kanilang future, pag-aaral, Sige po. pati yung Oo. nutritional status. Okay. Opo. Sige po, at least tinututukan ho natin ang istorya yan at saka aalamin Opo. din natin. Magkukuha rin tayo ng statement syempre from DOH. Bago na ho kasi DOH Secretary. Anyway. Opo, bantayan oo. natin. Oo. At saka tulungan din natin ng DOH. No? Sabi ko Okay. nga, pag tinulungan ng DOH, tumutulong tayo sa bayan. Pag hindi natin tulungan ng DOH, hindi tayo tumutulong sa bayan. Okay? Sige po. Maraming salamat, Doc Jun. Wala ha, pong sa ano oras. man. Okay. Opo. Yan ho si Thank you po. Dr. Vicente, Doc Jun Belisario Jr., public health expert ho yan ng parasitologist, tsaka former DOH Undersecretary. Okay, bago ako magwakas, batiin ko lang ang aking classmate.